Magandang gabi, Bibi. Bibi Time Horror Stories. Huwag kang maingay. Nandyan na siya. Bibi, tuloy-tuloy ang ating kwentuhang kababalaghan para sa ating Bibi Time Horror Stories. Kung usapang nakakatakot, for sure lahat tayo may experience dyan. Iba-ibang pagkakataon, iba-ibang edad, iba't ibang hugis, anyo ng multo, engkanto o elemento. Basta kahit ano, nakapagpanindig ng balahibo. May ilan na hindi naniniwala, pero mula nung sila mismo ang nakaranas at nakakita, hindi na nila makalimutan yung kababalaghan. Ngayon naman pakinggan natin ang ilan sa mga kwento ng ating mga bibi na sila mismo ang nakaranas ng takot na hindi na kanilang malimot. Here's a story by Kay Montederamos. Alam mo ba dati, si Ate Joy, laging trip yan ng mga kung ano-anong multo dati doon sa inuupahan naming bahay. Yung bahay na yun dati, abandonado na siya. Tapos ngayon, since wala kaming mapuntahan, gawa nga ng palipat-lipat kami kung saan-saan. Yung bahay na yun is parang pinagawa lang siya para maging tirahan namin. After no, nagtayo si mama dati ng sari-sari store dun sa harapan niya. Tabi yun nung pinaka mismong gate, tapos parking area yun ng mga jeep. Tapos ngayon, yung kusina namin sobrang malayo, as in kailangan mong lakarin ng mahaba-haba. Tapos after nun, si Ate Joy kasi ang natutoka sa kusina palagi na maghugas, magluto, ganyan. Tas syempre elementary ako noon, si Ate Joy yung high school. Tapos kasama niya si Kuya Ramil nung time na yon. Ngayon, di syempre, tapos na kaming kumain. So, time na ni ate para maghugas. Ngayon, sabi ni mama sa akin, Kay, maiwan ka na sa kusina, samahan mo si ate mo para maghugas ng plato. Tapos ngayon, sabi ko, wait lang kasi may gagawin akong assignment, sabi ko. Tapos ngayon, si Kuya Ramil nung time na yun, pumunta siya sa kusina. Tapos sabi niya, sige ako na lang sasama kay ate, sabi niya. Tapos ang ginawa ko noon, syempre, parang feeling, hindi ako mautusan, sabi ko. Masakit yung tiyan ko, sabi ko. Tapos nung time na yun, si Kuya Ramil na yung nandun, tsaka si Ate Joy. Tapos itong Kuya Ramil, nagulat ako, akala ko sasamahan niya si ate, hindi pala. So nung time na yun, naiwan na lang si ate mag-isa dun sa kusina. Tapos nagulat kami after 10 minutes, sumisigaw na si Ate Joy. Yun pala, nung sumisigaw siya, may nakita daw siya. Tapos nung may nakita na si Ate Joy, nung hinugot niya yung saksakan, may nakita siyang lalaki. Tapos tumakbo kami ni Kuya Ramil tsaka ako dun sa kusina. Tapos nakita ko talaga as in lahat yung mga lagayan ng plato, mga mesa, nakalutang na dun sa nakalutang talaga sila. Tapos si ate ko, yung buhok niya nakataas lahat, tas sigaw siya ng sigaw. Tas yung sigaw niya hindi mapatigil hanggang sa sumunod na si mama, sinampal siya sa sobrang takot niya. Yun lang. Grabe no. Alam mo yung nakakatakot doon yung sinampal ka bigla. Bigla kang sinampal. Takot ka na sinampal ka pa. Grabe no. Sino kaya yung lalaking nakita nila? Hindi kaya makikihugas lang ng kamay?
'Di ba? Kasi nagtaasan daw lahat eh. Galing magician. Char. Here's our next sender naman mula kay Allen May Butigon. Share ko lang yung story ko. Nangyari ito last week. First floor lang yung bahay namin, tas may 3 kwarto. Nakahiga ako noon sa kwarto ko. Tapos tabi yun ng CR ng mama ko. Sabi ko, "Ma, lalabas ba kayo ni Ivan?" Sagot niya bigla, "Oo, pupunta kasi sila noon ng palengke." Kaya ako naman nagbihis ako agad dahil gusto kong sumama. Paglabas ko ng kwarto, sinuot ko din agad yung sapatos ko. Tinanong ko ang tatay ko na nakita ko noon na nagbabasa ng dyaryo. Sabi ko, "Tay, nasan po sila nanay?" Sabi niya, "Nakaalis na." Biglang tumayo ang mga balahibo ko. Kung nakaalis na sila, sino yung nasa CR? Bigla akong pumunta sa CR, pero walang tao doon. Bumalik na lang ako sa kwarto ko at nag-isip ako na baka guni-guni ko lang yung nakita at narinig ko. Habang nagbabasa ako ng Wattpad, may dumaan sa harap ko. Isang nakaputi at may mahabang buhok. Dahil nga mahilig ako sa mga horror stories, binaliwala ko yon. Dahil nga baka guni-guni ko lang yon. So nagbasa ako ulit. Habang nagbabasa ako, may napansin ako sa bintana. Isang babaeng nakatayo. Dahil nga sa sobrang takot ko, lumabas na ako this time. Kinuwento ko kila mama at papa yung nangyari. Pero hindi rin sila naniwala. Kaya ang ginawa ko, pinilit ko yung kapatid ko na doon na lang ako matulog sa kwarto niya. At hanggang ngayon, dito pa rin ako nakikitulog. At yung kwarto ko, naging bodega na lang. Grabe yung mga multo no, bigla-bigla na lang pumapasok sa bahay ng may bahay. Kanina nasa kusina, ngayon nakiki-CR. Yung totoo. Multo na naiihi pa. Here's our next sender mula naman kay Diane. Diane, kwento mo yan. So, eto na nga. Kasi dati akong nag-work doon somewhere in Ortigas. Tapos meron siya dong parang mini canteen sa upper floor. So, nagko-closing na kasi kami noon. Tapos, may lumapit na lalaki, madumi siya, tas may sugat siya sa ulo, ganyan. Pero naka-formal attire siya. Kaso nga lang, nadumihan na yung damit niya ng mga dugo. Tapos lumapit siya dun sa may, sa kiosk namin. Sabi niya, nangihingi siya ng tubig. Sabi, nung time na kasi na yun, closing na, so nakaligpit na lahat ng mga gamit. Tapos, sinabi ko sa kanya na wala na kaming tubig pero may naitabi kaming taho. Taho kasi yung tinitinda namin doon. Kasi binigay ko sa kanya yun. Tapos hindi naman niya kinuha. Pagharap ko sa kanya, hindi na niya kinuha. Tapos parang umalis na lang siya na bigla na lang siyang nawala sa paningin ko habang naglilinis kami. Tapos hindi ko na pinansin. Nagtataka lang ako kasi may sugat nga siya. Tapos parang may mga madumi yung niya, paano siya nakapasok, mahigpit yung guard doon. So bumaba na kami ng elevator. Pagbaba namin ng elevator, paglabas namin dun sa may building, may nagkakagulong tao dun sa labas. Tapos yung chinek ko kung ano yung pinagkakaguluhan nila, nakita ko yung lalaki na yung pumunta dun sa may kiosk namin. Siya yung mismong lalaki yung nandoon. So, ayun, nakakatakot din mo. Parang, lang siya, parang lumabo yung kaluluwa niya. Kasi nagtakbuhan lang kami pa uwi. Since gabi na yun. Kaya, ayun, nakakatakot. Grabe no, ito yung mas nakakatakot, yung hindi kaluluwa, yung talagang nakita mo in flesh. 'Di ba? Nakahingi pa sa'yo ng tubig. What if binigyan mo siya ng tubig? Hindi kaya gate crasher sa kasal yun? Naka-formal attire daw. O hindi naman kaya groom siya dapat, kaso lang iniwan siya nung mapapangasawa niya. Pero grabe, totoo po yan mga bibi.
na may mga bagay talagang hindi natin na maipapaliwanag. 'Di ba? Walang paliwanag, pero hindi mo rin maitatanggi na totoong nangyari at totoong naranasan mo, 'di ba? Kagaya ngayon, 'di ba, nagtataka kung bakit biglang lumamig, bigla kang nanlalamig. Hindi kaya may katabi kang matagal nang nalagutan ng hininga? Hala, baka siya yung inutangan mo, lagot ka. Hanggang sa hukay, hanggang sa kabilang buhay sinusundan ka. 'Di ba? Kaya ka tinatakot, 'di ba? Kasi para wala kang lusot, magbayad ka pa rin. Pero ako, ito Bibi, seryosong usapan. Meron akong horror story na kikwento sa inyo. Ito yung time na bata-bata pa kami ng mga kaibigan ko. Birthday niya, and yung kaibigan ko na yun, ka-birthday niya yung tita niya. Tapos yung tita niya na yun, matagal nang patay, mga 20 years ago. Tapos, syempre sinurprise namin yung kaibigan ko. Ayan, binati namin siya ng happy birthday with a cake, may candle to blow. Tapos, na-blow na ng kaibigan ko yung birthday cake niya. Nandun kami sa bahay nila nun. 3 yung kwarto nila. Tapos sa pangatlong kwarto, walang naka-stay doon. Tapos ito na, na-blow na yung candle. Tapos maya-maya, sa sobrang malakas po ang trip ni B-Boy Bibo, may nakita akong kandila doon sa altar. So sabi ko, kunin ko nga, tapos ipapablow ko sa kanya ulit. So kinantahan namin siya ulit ng happy birthday. Ayan na, happy birthday to you. Tapos maya-maya, habang kumakanta kami ng happy birthday, may sumabay sa amin. As in, nag-happy birthday din siya. Like, happy birthday to you. Mahinang boses, pero rinig mo at malinaw na kumakanta rin siya ng happy birthday at boses babae siya. Only to find out kinabukasan na yung kandilang nakatirik pala doon ay para doon sa tita niyang namatay. Lesson learned, wag pakialamero. Well, anyways, Bibi, 3 oras na Bibi time ang ating takutan na pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabiting ka ba dyan. Pero pwede naman natin ituloy ang kwentuhan, kulitan at lambingan sa aking social media platform sa DJ B-Boy Bibo po, sa Facebook, Instagram at TikTok. DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Yung nakatabi mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating Bibi Time Horror Stories. At para sa ating susunod na awitin, here's Charlie Puth with his song See You Again. See you again. Sabi ng multo na makikita mo mamaya sa banyo. Hatid sa'yo ng 101.1. Yes, the best. Good night, baby. Rawr.